Karambola. Karambola sa aling Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at... Yan na! Eto na, si Larry Gadon po. Naguhulaan kasi yung mga tao. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Magandang umaga sa inyo lahat, mga Karambola fans. Na-traffic ka daw? Ha? Na-traffic. Oo, grabe yung traffic. Grabe talaga. Alam mo bakit? Ano ba solusyon talaga dyan sa traffic? Yun na nga, yung public transport. Mass transit. O mass transit. Tama, nakikinig ako habang nasa daan ako. Tama kayo na noong ginawa yung mga nauna pa ang Pilipinas kaysa sa Hong Kong at dito sa ibang Southeast Asian countries. Dito sa paggawa. Thailand. Ang Thailand, Bangkok, nasolve po nila. Dati, ang equivalent ng Pasig-Makati, 5 oras sa Bangkok. Oo. Nasolve na nila ngayon yan. Through infrastructure. Infrastructure talaga. Alam mo yan man ang plano na ni yung matandang Marcos. Kaya nga nauna tayo sa LRT. Ang problema, yung mga sumunod na administrasyon, hindi na nila binigyan ng focus yan. Ang problema, hindi yung sumunod na administrasyon, yung immediately after Marcos. Lahat ng Marcos na project, pinatay. Oo, yun ang lahat ng Marcos, masama. Oo. Pero may attempt i-revive. Halimbawa ng panahon ni GMA. Oo. Yung panahon ni GMA, yung C5, C6, inatupag ulit. At saka yung... yung LRT2, siya nagpatayo niya. Yes, oo. Okay. Maraming inatupag ulit. Alam mo ba nung Tapos tinigil ulit ni Pinoy. Alam mo ba nung Yung panahon naman ni Duterte, puro dada. Ayun ang nangyari. Hindi, ito. Wala. Yung kay... Ano kay kwento? Hindi, yung kay FBR, ito paring Larry, FBR, privatization, dami nilang mga pinagagawa. Yan, yung privatization na yan, inano muna ni President Erap kasi sabi, ituloy natin yung mga dating project, yung mga privatization, saka na yan. 2.5 years lang siya. Wala. Ayun. Ito, si GMA, in one of our kwentuhans, sinabi niya sa akin na, alam mo ba na yung mga LRT projects na yan, sabi niya, alam mo ba kung sino may kagagawan yan? Yung idol mo, Larry, sabi niya sa akin, si President Marcos Sr. Alam mo ba when I was shown the blueprint by the DOTR and ng DPWH, nakita ko doon yung palang lahat ng plano ng mga LRT na yan. Kay Marcos pa. Yun na nga sinasabi natin Isipin niyo po, LRT1 meron. LRT2, yan yung Cubao, LRT3, EDSA. Biglang LRT7 na. Asan yung 4, 5, 6? Hindi wala, yun natutuloy. Yun yung mga tingin. Ano, may laktaw? Yes, nilaktawan yun. Nilaktawan. Andun yung development, andun yung paglaki ng populasyon. Ang 4, 5, 6 po, kasama dyan. Yung Quezon Avenue. Tapos ng UP. Yung Shaw Boulevard. Ortigas. Tsaka Ortigas. Yan, Pasig area. Although may mga plano na ngayon na ginagawa para dyan sa Ortigas. At yan ang mga puro plano Oo. Ang masaklap, ang masaklap dito, Boss Conrad. Noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay plinano itong South Commuter Railway. Isa yung maganda yan. Yan, oo. Kasi marami na pong tao na nakatira sa Cavite, Laguna, pati hanggang Batangas. Ngayon, ganito ang nangyari. 3 or 4 months before siya bumaba ng pwesto, nag-secure siya ng loan sa ADB. Para nga dyan sa South Commuter Railway. Ang DOT. Ang pumirma pa si ang daming railway project noon. Subway, South Commuter. Ang problema, naantala yung implementation yan. At ang nagsasuffer ngayon, tayo, siyempre. Ang BBM administration. Siyempre, tayo just a few months ago, nagbayad tayo ng penalty sa ADB for delayed implementation of projects. Kasi sinecure mo na yung loan tapos hindi mo ginawa. Yung pala, ang dami palang problema. Isipin mo, hindi na plano ng mabuti yan. Si BBM nagsasuffer ngayon ng pagbayad ng interest dyan sa mga delayed projects ni Duterte. Di bali, mayaman naman tayo
74 Ay, di ba? million ang Oh, binayaran 74 million pa lang pala. US Pesos dollars. dollars. Kaya na pala yan. Medyo Alam mabigat. siya, pare, mabigat. Pagdating na naman ng December, magbabayad na naman. 74 million dollars. Ang dami Yan, mabibili, no? yan tungkol dyan sa railway yan. Oo. Yung iba pang project na nag-secure tayo ng loan, yung kaliwadam nga yung palagi natin Ba, okay lang bayaran ng penalty ron. Yung gano'n na nangyayari. Yung penalty doon babayaran natin. Ina-advance ng Pilipino consumers yun para magkakaroon ng basis yung rate rebasing. Oo. Yan, ng tubig. Yan. Kasi Doon nila ikakarga. napakaraming mga proyekto na ano. Kasi hindi pinaghandaan. Nagmamadali palagi. Ito pa, actually, nag-release ang World Bank ng 204 million US dollars sa gobyerno sa administrasyon ni former President Duterte. At the end of his term, nagbigay ang report ng World Bank na only 6.9% were completed. Oh my. Bakit ganon? Yun na nga. Hindi nga pinaghandaan. Kaya ito, subway. ito naman si Presidente, doon sa zona niya, ni-report niya, di ba, na nagkaroon tayo ng malaking perwisyo at na damage dito sa El Nino, nasira ang ating mga pananim, na-apekto ang agrikultura, ganyan. At ngayon naman ay haharapin natin yung La Nina, na kung saan na may matinding mga bagyo at baha ang ating Pero sa akin, pare, yung Tapos weather. sinabi niya, di ba, na pero meron namang bilang paghahanda ng Estado ay meron tayong natapos na 5,500 na flood control. Hindi naman niya sinabing kanya yun. Ang sinabi lang niya kung ano yung existing. As lang reported by the DPWS, well, yung yung pala mga- lahat yun ay Yung mga bumabanat kasi na yun, kahit ano sabihin ng presidente, babanatan Babanatan siya. siya. Wala na tayong magagawa ron. Pero ito yung problema ko sa ating food security. Pag may ganyan shortage, ang laging dahilan ng ating mga nasa Department of Agriculture, kung hindi climate change, ay yung mga typhoon, weather. Ngayon lang ba tayo nagkaroon ng El Nino at La Nina? Taon-taon meron tayong typhoon. Therefore, Alam na ang natin ating yun. policy, Alam ang na ating natin mga yun. measures dapat, ano na yan, discounted na dapat yan. Hindi mo na pwedeng gawin dahilan yan. Secretary Chu Laurel. Talagang hindi Okay. pwede. Parang yun ang dahilan. Ngayon, nagkaka-shortage sa bigas. Ang dahilan niya, congestion ang port. Nagkabanatan na dyan. Nagsalita ang PPA, wala raw congestion ang mga ports. Kasi nga, napakabagal ng ating export-import. Paano magkakaroon ng congestion sa port? At yun ang sinisisi niya ngayon kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas. Okay? Ang yariin nyo yung mga traders. Sabi nga ni Jay Santiago, naghihintay lang ng timing yan ng presyo ng bigas. Ano? Ang tingin nila tataas pa? Siyempre. Tsaka lang nila ibababa? Tsaka lang nila ilalabas yung bigas? Maghihintay lang sila na tumaas yung presyo? Ang tingin nila mas tataas pa kaysa sa ngayon? Ito nga sinasabi natin, di ba? Alam naman natin, by way of the bills of lading at saka yung mga import clearances, etc., kung ilan na pumasok dito na bigas. If you are talking about importation, it is already at the level of 90-95%. Nandito na yun. Nandito na. Nandito na sa warehouses. Ano yung mga nandoon sa port? Ngayon, yung mga nasa port, yan lang yung mga 5%, etc. na yan. Ito po ang sabi ng PPA. Yan daw cargo sa pier. Pag 30 days hindi pa kinukuha yan, declared abandon na yan. So, ibig sabihin, yung mga bigas na nandun sa pier, wala pang 30 days doon. Wala pa. Kundi, declared abandon na yan. So, hindi yan ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Yung mga nakabinbin dyan na hindi nila inilalabas, yun ang kailangan na ilang tignan. Yun ang sinasabi natin. Kasi ilang bang hawak ng NFA? Kukunti lang hawak ng NFA. Ang may hawak nito, mga private. Sa kanila nga yan yung kung mga Chinese. Ilabas, Alam mo, meron ilabas ano ninyo yan yan. Hindi, ito, merong sistema yan dati na ginagawa. Ewan ko lang kung ngayon. Ang nangyayari kasi dyan sa mga importation ng bigas, asukal, mga ganyan, dahil naman napakataas ng buwis niyan na babayaran, ang ginagawa ng mga importer, pinapatagal nila doon sa
mga customs, no? Okay. And then, di siyempre, pagka na-declare na yan na, na forfeited, tsaka sila magbibid. Na, ano naman yun? Yung, kumbaga sa Hindi, ano mababa na ang tariff ngayon, pare. yan ngayon na lang yan. 15%. Oo, kaya Dahil hindi na mo inalis pwedeng yung 15%. sabihin na may mga palusot dyan sa pier. Kaya nila pinababayaan muna dyan. Okay? Mababa na tariff. So, Kaso, pagka yan... hindi, ang sinasabi nila, that's normal. Oo. Normal yung ganyang volume na naiiwan muna dyan sa pier. Kasi after 30 days, kailangan nilang kunin yan. Oo. So, kumbaga, etong DA naghahanap ng alibay kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas. Ano At ang nakita. ito yan. At saka may magic pa nga sa press release nila, 20 million kilos. Oo. Wow, ang laki, 20 million kilos. Ang sinasabi pa nga ganito. Ibig sabihin yan, ang nangyayari, mas gusto nila nakatenga doon sa pier kasi Yung mga consignees. Yung mga consignees kasi mas mura ang kanilang warehousing. Pero hanggang 30 cost yan. days lang yun, para Diyos. Yes. Ang ibig sabihin lang yan, pinag-equalize nila. Baka itong mga ito, pumasok under a 15% tariff. Yung mga original na nandiyan sa kanilang mga warehouses, dun sa mas mataas. So, ini-equalize nila ngayon by way of price manipulation. Kasi, ang gagawin nila ngayon dyan, o hino-hold nila yung paglabas ng kanilang mga old stock. And then, pataas ang presyo ng bigas ngayon. Paglabas niyan, halos mag-equal na. Mababawi na nila yung binayaran nila na tariff na malaki dati. Halos mag-equal dahil tumaas na ang presyo ng bigas. At the same Meron time, na yayariin nila yung mga farmers. Ngayon, Kasi pambababa bumaba by 5 to 7 ng- pesos ng po palay price. ang buying price ng palay palay. ngayon. Dahil dyan sa Executive Order 62 na yan, na sinubo ni Balisacan. At si Balisacan was challenged by former Agriculture Secretary Leonie Montemayor. Paliwanag mo, bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas? Kung ako ganon, naniniwala ako doon sa aking measure, right, immediately sasagutin ko Oh yun. yes, of course. Hanggang ngayon, Hindi niya Ang masasagot MAC yan. Balisacan. Di baka by October daw. by October niya sasagutin? Hindi, by October bababa. Yung presyo Alam mo, ng ang bigas. drastic Hindi, solution talaga January dyan. daw. Ang drastic solution talaga January. Ang tagal naman. dyan. Palabasin Direkta nang bumili ang gobyerno at direkta rin magano at wag nang naman. wag nang intindihin yung mga Hindi. traders. Yun na nga yung purpose ng Ng rice rice tarification tarification. law. Yan ang work. Para mawala na ang gobyerno dyan, para masolo na yan ng kartel. Hindi mo naintindihan, pare Larry. Oo. Yun lang ang dahilan nun, ang rice tarification. ang isang immediate na solution diyan. Sa tingin ko lang if your rice na import nyo dito, dumating dito, after 30 days hindi nyo inilabas yan, kukumpiskahin namin kayo. Yun na nga. Dapat ganun. Abandon. Abandon ang ka. problema- Hindi lang sa port. Yung mga Kahit nasa saan. warehouse. Okay. Boss Jonah, Nasa warehouse. ang problema nga, dati sinasadya yan, yung makumpiska. Kasi, pag binid yan, mas mababa ang babayaran mo kaysa doon sa buwis. Hindi na nga Hindi, ganyan At eh. saka dyan, hindi na binibilang yung per sako o per Hindi na nga kilo. factor yun ngayon dahil binaba na ang taripa sa Hindi. 5%. Kahit ibaba mo pa rin, pagka yan confiscated at yan ay binid, mas mababa pa rin. Yung tariff, sa yung mas bababa pa sa mababa. 5%. Yung auction price. Yung auction price. Hindi, di malulugi At saka ako. ang Ako din yung bibili ng sarili kong shipment. Yun. Kaya nga, kung ibababa yung auction price, di malulugi din ako. Doble ang bayad ko. Bibiling ko sa customs, binayaran ko na doon sa Vietnam, halimbawa. Tapos bibiling ko pa yung sarili kong shipment. Sobrang, So, hindi ko nagagawin mas yan. mababa pa kaysa doon sa tariff. Ito sitwasyon dyan. Sa totoo lang, hindi nga nila na-implement, I am sure at this point in time, yung pinag-uusapan dati na sinasabi rin na magandang suggestion, pag ikaw binigyan ka ng import permit, bayaran mo na lahat pati yung mga cost
charges, fees, etc., hindi nila na-implement yan. Number one. Number two, yung mga nandito na, nandyan sa mga warehouse ninyo, pag nagawa ninyo yan, after 30 days, ilabas nyo. In other words, flood the market because you are the ones na binigyan ng gobyerno ng pagkakataon na mag-import. Wala na kasi ngayong Wala po shortage. walang shortage. There's Okay. no shortage. Mismong Department of Agriculture, just to follow up on what you're saying, ang Department of Agriculture mismo nagsasabi, huwag kayong mag-aalala, meron tayong enough rice. Oo. Ang problema lang, mataas ang presyo. And therefore, kailangan malaman kung bakit mataas yung presyo nang walang shortage. Kasi, Anong mga dahilan ba't mataas yung presyo? Hindi po yung presyo ng palay. Hindi. Dahil sinabi na Mas bumagsak ang presyo ng palay 5 to 7 pesos per kilo. And yet tumataas yung presyo ng bigas. hoarding. Sinuhold nila eh. Meron nangyayari somewhere in between. Controlled release. Ang sinabi po ni Secretary Chu Laurel, dahil sa port congestion. Yeah, wala na yun. Ngayon, binara na siya ng PPA. Anong port congestion? Anong ginip ka? Ang bagal, ang tumal nga ng export and import pagkatapos sisisi mo yung port congestion. Ngayon, nagbabago na ng tono ang Department of Agriculture. Ayan. Palabasin nyo yung mga nandyan sa warehouse. Palabasin ninyo. Mayroon naman daw bigas. Dapat yan. So, may marshal saan na law ngayon yung mga yan, papunta? Ang problema natin dito, kakadebate, figure out kung ano po ang nangyayari. Yung mga kababayan natin, nagugutom. Okay? Hindi pwedeng puro debate lang tayo rito or Senate investigation. Saka no need to investigate. No, alam ninyo. Please, wag ninyo sabihin na hindi nyo Hindi alam. naman pwedeng pupuntahan mo yung warehouse, may kasama kang police reporter, magtuturo ka doon. Hindi rin naman bababa yung presyo ng bigas doon Palabasin ninyo. Ang mga ano lang po yun mga May press perception release. na merong bigas. Sinabi na yun. Sinabi Alam na nga, wala shortage. Wala shortage. Eto po, for example, yung ating bagong acting secretary ng DTI, Cristina Roque, nag-alat siya, Lex. Meron siyang bagong programa, September Special Market Monitoring. Pumunta daw sila ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, kasama si Secretary Cristina Roque, pumunta ng farmers. At kailangan nilang mag-monitor ng presyo. Huwag sa farmers. Kung gusto Bakit niyo naman? mag-monitor ng price, Hindi, kasama yung sa September Special Market pumunta Monitoring. kayo doon sa... Pero, yung hindi farmers... dapat yan sa farmers kasi yung mga namimili dyan, mayayaman, mga nakadekotse, mga... hindi ka... they don't mind paying more. Hindi Kasi ka- mas maganda yung mga tinda. Yung mga Hindi prutas ka- nga dyan, mga imported. Yung mga gulay, mga imported. Hindi indicative ng price yan. Pumunta kayo sa Kamuning. Yan, Kamuning, Trabaho Market. Trabaho Market, yan. Yan, mga ganyan. Kaya kailangan daw po niya pumunta doon, sabi ng DTI press release. Dahil nagkaroon ng mga bagyo. Therefore, nag-aalala sila kung affordable pa rin ang pagkain. Maski po hindi pa nagkakabagyo, hindi na affordable. At saka, Ano ba kayo? ang isa pang dahilan kung bakit na hindi indicative ng real Presyo. price yung farmers, ang mahal-mahal ng renta dyan Kasi private yan Araneta yan. So, syempre, yung mga stall owners dyan, babawiin naman nila yung renta doon sa presyo ng ng Nakita paninda nyo ba? nila. Ha? Nakita nyo, hindi, ano suot ni Secretary? Ano suot? Chaleko na pula. Chaleco? Ayan. Oo nga, no? May bagong chaleko na tayo. Ganda. Oo. Yung wardrobe. Si Mayor Joy Belmonte po, naka-plain t-shirt. Siya Yung ating DTI secretary, naka-chaleko. Nakulay pula na may tatak dito ng Kamiseta yan. na DTI. Chaleko. Naka-long sleeves. Kamiseta bang Kamiseta ba? Ito ang Hindi puntahan, chaleco. ito ang puntahan yung mga public Walang markets. manggas Ito ang puntahan yung public markets. Blumentritt. Okay. Trabaho. Yan. Okay? Yan Tapos Kamuning. Yan ang mga pupuntahan yung mga public markets. Para Kasi, malalaman nyo. farmers Hindi doble yun peso dyan. Kasi, private Hindi, ang yan. importante dyan yung Sa chaleco, akin, wag na lang kayo magpunta sa palengke. Sa totoo lang. Sa totoo lang.
Hindi po nakaka-influence ng prices yung pagpunta-punta nyo. Yung monitoring na yan. Ibig sabihin, pag na-monitor nyo, bababa ng presyo. Pag na-monitor nyo, magiging affordable, makakabili na kami ng pagkain. Okay? Ang survey, sinasabi, ilan ang nagugutom, nakakaranas ng gutom sa isang araw? Milyon-milyon pong Pilipino. Therefore, problema ito. At ano ang ating mga solusyon? Puro press release. Nakakagalit. Well, mabuti kung ang gagawin ninyo pumunta kayo sa public market, lahat ng mga tao nando doon, sabihin, bibilhin na namin lahat itong mga nandito. Kunin nyo na yan. Kunin nyo na. Sinong bibili? Ano yung ayuda? Ayuda. Doon nyo gawin yung ayuda. Sige nga, pumunta kayo sa Balintawak. Hindi Pero puro monitoring. Or alibi, sisihin yung port. Pero I have to mention lang para naman medyo fair naman tayo. Ayoko maging fair dito. Kanina, unjust Pilorid si Secretary Chu Laurel. He appeared nung last week sa Manila Overseas Press Club sa Fairmont Hotel at binanggit niya yung plano ng both ng presidente, sinama niya si presidente at yung kanya to modernize agriculture. Cold chain, post-harvesting facilities, hybrid seedization, pati ASF tinakil niya. But he put a price tag, 1 trillion pesos pala ang matagal niya na yan sinabi, pare. Matagal niya na yan sinabi. Open forum may nagbagit, yung land bank is over 1 trillion worth of idle deposits. Actually, yan naman talaga ang paraan para mapaganda natin ang food security. Pero puro plano yan, pare Larry. Puro plano hindi natin nababalita kung may nangyayari. Hindi, pero ngayon ginagawa talaga yan. At hindi, sinisisi niya yung port Hindi, sa pangkalahatan. Sa pangkalahatan. Nagkaroon din kasi ng kagaya na itong isa sa mga ginagawa ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. Itong pagbibigay ng mga individual titles sa mga magsasaka. Kasi dati yan, naka-collective ownership yan ngayon, siyempre, nakakabawas ng motibasyon yun sa mga farmers na, paano ko naman aalagaan yung lupang yan? I'm not even sure kung saan yung sa akin dyan. Kasi collective Ito. Ngayon, nung binigay na sa kanila individual titles, more or less 170,000 na ipamigay maganda maggaganahan ngayon ng farmer dahil akin na ito we go back to our original proposal. Alam ng Department of Agriculture, alam natin lahat kung nasaan yung key production areas. For rice, for corn, ganito, ganyan siya. Why don't you concentrate all of the monies coming from government and the private sector, if you have that plan, doon nyo lagay yan. Doon nyo lagay. Lahat yan. Patapos, ayusin nyo yung logistics connection. Lahat yung sinasabi niya, irrigation, modernization, post-harvest, i-concentrate nyo dyan. Dyan sa mga production pero baka magalit yung mga ibang congressman doon. Ibang congressman, hindi nila district, hindi nila whatever it takes. Magalit man sila. Wala akong pakialam, magalit sila. Wala. Tama. Basta ito yung plano ko. Kasi mahirap yung sasabihin, 1.3 trillion. Okay lahat yung sinasabi ni Secretary Laurel na yan. Where are you going to put this 1.3 trillion? When are you going to start? Saan mo gagastos? You don't work out. Do not let the private sector do the working for you. Let the government say, private sector, pag kayo nangutang sa land bank, dito yung dalhin yan. Kasi ito yung plano namin na magkakaroon ng production area dyan. Fisheries, dito. Ito, rice, dito. Ito yung banana, dito. Yan. Coconut, yan. Pero parang John, sabi nila, wala naman daw shortage. Ba't nila gagawin yan? Wala naman shortage. We have enough. Planning purposes. Ba't nila gagawin yan? Ibig mo sabihin, palusot na naman tong no shortage. Para sa susunod, pag sinabi nyo walang shortage. Totoong walang shortage. Ay, ngayon hindi totoo. Ibig sabihin, bola ito. Na wala shortage. Nakakapagtaka nga Di ba? Taas ang presyo. Ang sinasabi nila, may bigas. Bakit tumataas ang presyo? Sana wag ninyong gagamitin ulit yan. Kasi yan nagamit na ni Ramon Concepcion Secretary Concepcion Meron naman pagkain. May pagkain, mahal lang. Mahal lang. Okay, patay tayo dyan. Langya. Eto po,
habang maraming nagugutom, busy ang ating Kongreso. Okay. Yun daw budget ng Office of the President. Akala ko si Alice Go sasabihin mo eh. Kasama na yun. Habang yun daw budget ng Office of the Vice of the President sa Senado, in minutes, pasa. Walang tanong-tanong. Yung doon naman sa Senado yun, doon sa House, pinospone. Yung plenary session para sa Office of the Vice President budget. Ang dahilan, wala raw tao doon ni isa na galing sa Office of the Vice President. Yan. Hindi raw nagpakita si Sara. Nakita niyo yung contrast? Sa Senate, in minutes, walang abog-abog, aprobado yung Office of the President. Dito sa House, plenary na to, pare. Ang plenary halos, kasi dumaan na yan sa committee. Pero kailangan pa rin magkaroon ng issue regarding the budget of the... Tapos, okay, sa Supreme Court, pumunta yung anak ni Harry Roque. Para magka-petition na itigil daw yung mga kalokohan ng House sa pagpapa-aresto ng mga tawag ito, resource persons. Okay? Hindi po testigo to, resource person. Okay. Tigil daw yung pagpapa-aresto ng mga resource. At hindi lang yung tatay niya, kundi lahat. Pumunta nila sa Supreme Court. Yan po nangyayari sa ating minamahal na Kongreso. Meron chismis, tatanggalin daw si Chis Escudero. Wala ba magawa itong mga to? Wala silang maisip na problemang kailangan lutasin? At puro mga ganyan ang kanilang mga naiisip? I-oust yung Senate President? Wala kaming narinig na ganyan. Wala naman. Meron daw, pero hindi natuloy. Oo. Yan ang sabi ni Jinggoy. Meron daw, pero yung sa yung sa OVP. Wala silang magawa. Sa OVP. Actually, yung tungkol doon sa tungkol doon sa budget, it is really necessary for somebody of consequence to go there. If the Vice President does not have the time or is not inclined to go there, meron siyang finance niya. Meron siya dapat na binigyan na authority to speak for the Office of the Vice President. Yun lang naman yun. That's it. I'm sure they are going to pass it. Maraming ang nagtanong. Dinelayed daw. Yeah. Tomorrow is the last day of the plenary. So, they are going to pass it. Nag-call up ng plenary on the OVP budget. For Ibig now. sabihin, they left it hanging. For now, for yesterday. Pero sa last day nila, which is tomorrow, I'm sure they are going to pass that because they have to submit that also. Tapos, si Bato, Senator Bato, inaaway yung isang congressman, si Ako. Nag-aaway sila. Kasi daw, dati idol niya yan. Pero ngayon daw, parang nakalalaki na to si... Nakalalaki na to si Ako. Kasi tinatawag siya sip-sip eh. Well, actually kasi, ako para totoo sa naman akin, siya sip-sip. Pero, sip-sip naman talaga si Bato. Ba't kailangan mo bang sabihin yung bang, ang problema dito kay Bato, kahit nonsense naman yung kanyang ginagawa, pinagpapatuloy pa rin niya. Ngayon, yung ombudsman, na kailangan po natin para magkaroon man lang tayo ng panlaban sa graft and corruption, tinanggalan ng budget. Binawasan ng budget 1 billion. Nag-a-appeal ngayon si ombudsman, balik nyo naman. Kailangan namin yung 1 billion. Hindi po sinabi ang dahilan, bakit binawasan ng... Maganda yung kanyang paglahad dati sa Kongreso noon. Ang alam ko, ang pumayag sa alisin yung confidential funds. Confidential funds pala. Hindi lang yun na tinanggal. Hindi lang yun, tinanggal yung iba. Naku. Almost 975 million in operational funds. Operational. Dapat lang i-justify nila yon. Dapat mag-apila sila. Gano. Pero kanina kasi nabanggit mo yung sa OVP. Yun naman kasing sinabi ni Vice President Sara na itigil na yung hearing kasi ang katwiran niya for lack of proposed legislative agenda or for lack of any
relevant discussion. Yun ang sabi niya, ha, for lack of proposed legislative agenda. Doon siya nagkamali. Kasi ang budget hearing is part of legislation. Kasi kaya kayo gumagawa ng GAA. Yung budget hearing is a legislative process. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na lack of legislative agenda. Act nga, General Appropriations Act. Doon naman siya nagkamali. Kaya anong nangyayari ngayon? Naiinis yung mga congressman. As a matter of fact, it's one of the most important legislation every year. Ngayon, wala namang problema kung sinabi ko na, ay ulitin ko, wala namang problema kung si Vice President is not inclined to appear. Ang importante lang, magbigay siya ng authority doon sa kung sino man ang representative niya. Na pwedeng sumagot. Kagaya ng Supreme Court, di ba? Ang judiciary, ang nag-a-appear doon ay yung court administrator. Bakit dalawa lang ang may issue sa budget? Ombudsman at OBP? Meron din, pare. Yung DNR, tinira din? Yeah. Hindi rin nagpakita Hindi rin siya nagpakita. May mga... ang COMELEC po, pero si ang COMELEC din, pinutulan din ng COMELEC. 14 billion ata tinanggal sa COMELEC. So, yan. All of this will have to be looked into. Saan mapupunta yung mga tinanggal na yun? All of this will have to be looked into. Sa DSWD? Hindi. Hindi. Ang nag-increase yung kasi sa OBP, kaya nila pinutol yung 1 billion. Kasi daw, ginagamit yun sa mga pantulong-tulong. Buti pa, ilipat natin sa DSWD yan. Doon sa line na offices. Sa DSWD daw. Hindi ako, kasi sinasabi ni Vice President Sara na hindi siya tatakbong presidente sa 2028. Pero taliwas ito doon sa ginagawa niya. Kasi yung in-establish niya na mga satellite offices ng Office of the Vice President. Pantakbo. Pangtakbo yun Kasi dinuduplicate nila yung ginagawa ng DSWD, ng LGU, at saka PhilHealth. Kasi tingnan mo to. Yung mga nakalista sa DSWD, sinabi ko nga sa iyo, yan yung mga pinili ng mga politiko noong panahon ni Aquino. At ginamit na, political weapon. Kasi, kaya noon nauso yung tatakbo walang kalaban. Kasi takot na takot doon sa 4-piece. Pera ng gobyerno, lalaban ko yung sarili kong pera. Pero hindi na ganun ngayon. Ganyan hanggang ngayon, pare. Hindi naman nalilinis siyang... Around 43,000 na yung... ilang milyon yan? Hindi. 43... ewan ko kung saang distrito. Basta marami na tinanggal. More than 43,000. Kaya nga, pero ilang milyon yan? Hindi naman, milyon na yun. So, ilang milyon ang kailangan tumanggap ng ayuda. Nako-cover ba lahat ng DSWD yun? I doubt it. Thus the Vice President is leveling the playing field. Hindi, ang ginawa kasi dyan, meron, dumami kasi ang ginawa ng DSWD, talagang nagtalaga sila ng mga social worker, bawat bayan at bawat distrito. At sila ang nagbivet kung talagang dapat kang masama sa 4-piece. Meron po ako tinutulungan na pamilya na matagal na nag-a-apply ng ayuda sa DSWD. Ilang taon na yan? 10 taon na ata. Hindi siya nakakatanggap and therefore ako tumutulong sa kanila. Okay? I-duplicate mo yan na so many times. Ganong karaming taon nangangailangan ng tulong. Hindi lahat yun inaabot ng DSWD. Ito yung sinasabi ni BP. Kaya yung satellite offices kailangan basically para mapunan yung mga hindi nakakatulong. Ang problema nga, hindi naman nila nabibet kung talagang yung mga taong yun ay kinakailangan bigyan ng tulong. Basta pumila, bibigyan nila. So, ang purpose nun, hindi para tumulong, kundi para manguha ng boto. No man should be left behind. Yun ang sabi ni BP. Ngayon, okay, ang susunod daw pong hearing ng... Political. Ang susunod daw na hearing ng Quadcom ay yung sinabi ni Jet Mabilog. Yang na gustong upakan si Drilon at saka si Rojas. Kaya siya tumakbo. Sino si Jet Mabilog? Si Jet Mabilog, mayor ng Iloilo. Okay. Sige. Diba, tumakbo daw siya, natatakot siya kasi inuutusan siya, idawit itong si Mar Rojas
at saka itong si Senator Drilon noon Oo. sa drugs. Oo. Natatakot daw siya kaya tumakbo na siya. Hindi, at saka sinabihan daw siya. Pero, dating PNP chief, Bakas Colan, namatay na nga. Namatay na. Namatay na si Wow, PNP chief. it's so convenient. Ang hirap Sinabihan siya na mabuti pa malis. So understandable. Kaya siya, Hindi, pero yun daw ang pero itong tingnan din ninyo, no? Binigyan siya ng asylum ng US. Binigyan siya ng political asylum ng US nang hindi natin alam. Meron. Oo. Kaya siya nakapagtago ng 6 na taon. Well, yung pagbibigay mo, hindi natin alam kung ano mga factors behind Oo, it. yun nga. Oo. Well, Kasi ang US, may mga inaalagaan talaga. a major factor, at that time, may galit na galit ang US at Kay kay Digong. Duterte o kay Digong. Pero mabalik, anyway, tumalong ka kagad. Ganun ba ka-importante yun? Yung what? Ano? Hindi, pumunta ka kasi kay Mabilog eksakto, pinag-uusapan nga ni DSWD. ni Secretary Larry Gadon yung OBP. Iba na nga yung strategy. Pumunta ngayon si OBP sa Bicol. Ano masasabi mo ron? Ano si Bicol? Shore up sa yung sa- political Well, nandito sabi ka niya na rin naman, lang. Pinya Francia. Pinya Francia yun eh. Pinya Francia. Pero, Do not want any kind of... Pinya Francia yun eh. pero sabi mo ron. assuming na meron siyang political purpose. Assuming lang. Assuming lang. Hindi niya makukuha yun dahil ang Liberal Party, ano yan loyal sila sa liberal din. Kasi pinagsisipa nyo yan pinagbanatan nyo yan. panahon ng tatay mo. Pero they remained close ranks with each other. Marami naman nagpunta sa Bicol, parang joke. Oo nga, hindi lang siya pumunta ron. Hindi lang daw siya. Pero ito yung pinaka... Si nagpunta Ramon rin Revilla si ata, Bong nagpunta rin. Revilla. Si Bong Revilla. Si Tol. Nagpunta rin sa Bicol Tolentino. eh. Oo. Laki ata ng boto ng Bicol. Malaki din. Hindi, not only that. Bakit ikaw hindi ka nagpunta ng Bicol? Baka hindi ka tatakbo. Ang dilawan kasi, basically, ang politika sa Pilipinas ay nahahati sa Marcos at Aquino. At ang Marcos, ayan, buhay pa. Ang Aquino side naman, yung yellow, Liberal Party. Ang Liberal Party, kahit paano, meron pa rin yung 15 million na base na boto. Yun yung Kaya every last time na elections. eleksyon, palagi silang may 14 million, 13 million, 15 million. Si Leni nakakuha ng 15 sino million. tumata yung leader ngayon yan, Dilaw? Ngayon yan, siyempre, pagpipilian lang yan. Either si Marojas, Risa, or si Bam Aquino. Si Bam Aquino raw, tatakbo ng ibang partido. Hindi liberal. Balita, si Chel Jokno pupunta sa Meron siya ibang radical partido. groups. Meron siya. Nandito siya. So wala na yung liberal. Meron. For all intents and purposes, Pero ang pagdating ibig sa ko sabihin eleksyon, yan, wala na sila. ang ibig ko sabihin Ang yan, yung tatakbo sa side pa rin liberal, yan, yellow pa rin yan. Ang tatakbo sa liberal si Kiko for Senate. Si Kiko. Tapos may mga... Makakabuo ba sila ng slate? Hindi sila bubuo ng slate. Ayan, problema yun. Tapos gagawa, yung mga liberal sa locals, tatakbo rin as liberal. Kasi meron din naman sila, pati si Kuya Edsel, Lagman, who is the president now of liberal. Tapos meron silang... Tasya sila sa tricycle. Meron silang party list. Yung mamamayang liberal, si Senador Leila de Lima at saka si... Tatakbo mayor daw. Hindi. Party list. Party list. Party list. Tatakbo siyang party list kasama si Ted Bagilat, si Kong, at saka si Congressman Erin Tanyada. So yun nag-ano rin sila. That is still the liberal network. Yung grupo na yan. Ano pa rin sila Meron pa kahit network, sa mga local, Yes, meron pa rin sila Meron sila. tao. Ang walang tao, yung mga Duterte. Talagang Davao lang. Meron, ikaw naman. Meron. PDP. Marami. Meron din. Ay, may Marcos. PDP. May PDP. May PDP pa rin. And it is still working, although, ano na yan, siyempre, emaciated. Medyo Laki na nang naano sa kanila. O ngayon, nagkakaproblema doon sa eleksyon, doon sa South. Yes, of course. Yung... Sa BARM. Sa BARM. Paano kaya isosolve yan? Budget. Hintayin natin yung Paano yung sa hatian ng decision. parliament? Parliament ba ang kanilang iboboto ngayon? At saka yung Chief Minister. Bakit ganun? Parliament doon, dito sa atin Autonomous guy. government sila. Autonomous,
Two systems, one country. Yes. Ang mangyayari dyan ganito, they will vote for the parliament, Barn Parliament at saka the chief minister, and then the local government, the LGUs will also vote for their own. Governors, vice governors, board members, mayors, mayroon yun. It's the same system. Except for that particular portion. Yung pinaka-national nila. Chief minister at saka yung parliament. So, ibig sabihin, solve na yung problema sa Miro at saka Smartmatic. Ngayon magkakaroon ng... Tuloy na ba yan? Ngayon magkakaroon ng demonstration yung Miro machines. Ayan. Yung PLDT. EPLDT raw ang kinuha para mag-transmit. Mawawala na kaya yung pangatlong yung secret server? Yung Miro. Mawawala na kaya yun? Wala na kasi Miro na eh. Hindi na Miro. 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 Hindi na Miro. So workout na yan. So, EPLDT. EPLDT. Wala na nagbebenta ng victory election winner. There will always be. There will always be. Tumaas na ngayon na inflation. Whether it is automation or traditional, there will always be people who will always come out and say, kaya namin to. There will always be. Para rin yan yung Yamashita Treasure. Okay. Actually, ako, nung nakaraang eleksyon, ako inalok ako ng Smartmatic ng 200 million. Yun nga, lagi ko naalala yan. 14 billion yung tinanggal sa budget ng COMELEC. Saan ngayon, ito ang question, saan tatanggalin ng, paano mag-a-adjust ang COMELEC? Kasi kaya sila humingi ng ganong klaseng budget. Dahil yun ang tingin nila, nagagastos next year. Okay? Tinanggalan mo ng 14 billion, saan sila mga area ngayon na magtatanggal? Lumaki kasi ang budget ng COMELEC dati because of Smartmatic. Dahil na mahal yung kanilang system, plus yung allowance nila for repairs and maintenance. Kaya lumaki ang budget noon time ng Smartmatic. Ito na nag-iba na sila, dapat baguhin na rin nila yung Dito sila magtatanggal. Walang eleksyon ng barangay. At saka sa Batangas. Hindi, ganito. So, wala na muna iba eleksyon kasi nabawasan yung budget Hindi, ang ano kasi dyan, at the committee level, tinanong nila ang COMELEC for purposes of implementing the budget, the election for 2025, anong mga requirements niyo, etc. Kasi kaya lumaki rin ang kasi they have already inputted diyan sa budget na yan yung para dito sa expected na barangay elections by December. Okay. So mayroong ganon. So may adjustment. Naipatong So may adjustment. Na-factor in naman. Okay. So may adjustment sila. Okay. So, ang nagtatanong kasi ganito. Putol budget dito, putol budget doon, putol budget dyan, putol budget Saan doon. pupunta? Pero yung flood control, yung walang pinutol doon. kasi election year. You have to understand that. Okay. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIC. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana at si Larry Kidlat. Secretary Larry Kidlat. Gadong. Good morning. Ako si Conrad Banal. Good morning. Salamat doon sa mga nananatili dito sa amin after the long news break. Okay? Sabi po, meron daw 7 kasamahan itong si Alice Go doon sa Bamban na sumuko. Cohorts. Hindi, Cohorts ba tawag doon? Hindi, ito. Facilitator. Investor. Hindi. Itong mga ito, most of them were, their names were used in the incorporation. Pare. Yun ang nangyari. They are not even, sabi nga nung isa, nagtantanda lang ho ako ng diba? Sa public market, sa Bamban. Ba't siya sumuko? Hindi, ginamit yung pangalan niya. Nandun siya sa mga technology company. Yung nag-put up. Incorporator sila. Yes. Hong Sheng at Zun Yuan.
Pero meron umamin na talagang naglagay siya ng pera. Yung reporter ng PTV4. Kasi ang sinabi doon, meron silang... President, Treasurer, and Secretary. yes, meron silang... babae yan. Babae. Yan. Ang sabi daw, meron silang dividend every month. Oo. Kaya naglagay sila ng pera. Yun ang kanilang workout. Siguro talaga namang meron. Oo. May dividend. Kaya naman siguro wala lang siyang hibo dati. Kasi may dividend. May dividends. Paano yung lagay? All the others... Alam mo, hindi pwede mag-operate ang Pogo nang walang protection. Okay? Ha? Ganon? Ewan ko. Yan ang pagkakaintindi ko dyan. So, saan ka kukuha ng protection? Oo. At saka Kailangan meron kang nag-aalaga sa yung pulis. Meron nag-aalaga sa yung politiko. Oo. Meron nag-aalaga sa iyo doon sa loob ng PAGCOR. Oo. Sir, may lisensya po kami, sir. Kahit ba may lisensya kayo, dali-dali kayo iharas. Marami-raming Madali alaga. kayo iharas kung wala kayo Marami-raming problema. alaga yung malaking pera. Inanuho kami. Isa lang, akin yan. Di ba? Ganyan lang yan. Inopen po itong Wala business ito na yung ito. Bakit yung Senate hearing, hindi nakakarating doon? Oo. Akala namin maganda ho talaga itong papasukan kasi ang laki ng dividendo. Kasi sir. wala. Bakit hindi nakakarating man lang doon? Sa Hindi Quadcom, kapiraso. walang nababanggit. Senate, Quadcom, lahat. Hindi nakakarating doon. Sino ba mga protector Hindi, dito? yan, si Atty. Harry Roque, naipit siya. Lahat ng 400 pogo siya? Hindi naman, huwag niyo naman ganunin si Harry. Kaya nga, sino yung iba? Meron pa yan. Actually, meron akong sad experience dyan. Kaya nakakawalang gana yung mga hearing na yan. Hindi ba? Kumbaga, iba yung nakikita sa tinitignan. Pagdating dito sa mga pogo-pogo na ito, ako I believe Diba? na dapat ipasa na yung Nangutang ho investigation. Nangutang kayo ng ano? Nang aming dangal, dinutang nila. Ang puhunan namin Una rito namin ay dito, aming integrity. Integrity. Oo. Nasa isolation daw po si Alice Go. Diyan sa Pasig City Jail. So tinanggal na siya sa krami. Wala na siya doon sa Kasi PNP. yung petition ng kanyang mga lawyers na for her to stay in the PNP Custodial Center, mooted. Binasura. Mooted na kasi nilabas na siya. Nilipat na eh. Oo. Nasa Pasig na. Nasa Pasig na. Hindi pwede na maibalik eh. Pwede. Mag-petition ulit Pero sila. wala Petition na. ulit sila. Ayan. Mag-petition ulit sila. Pero mahirap-hirap isolation na yun daw dahil siya. korte na yung nagano eh. Isolation daw siya dahil mukhang may TB. May kaso. May infection daw. Nasa TV siya talaga palagi. Pero si... Yun ba ibig mo sabihin? Hindi, TB. Tuberculosis. Yun! Ayaw. Hindi television. Hindi television. Isolation cell. Meron pala sa City Jail isolation cell. Meron dito. Maganda Are you na serious? Meron. Yung iba crowded na crowded. Hindi, Tapos merong isang special. TV, may TV. Spatial. May TV. Si Pastor, ganun din, nandun din. Hindi, nandun naman sa... Custodial. Ayun. Custodial center siya. Pero wala naman TV yun. Pero may health issues May din health siya. issues. May health Kaya concern. gustong dalhin sa Sa ospital. hospital. Yeah. By the way, Pag nakukulong, nagkakasakit. By the way, Siyempre, fake news pala yun ha. Yung Dahil sa stress at saka tension. Okay. Matindi stress niya. By the way, fake news yung nasa Facebook. Matindi talaga yung stress eh. Freaky Isipin Buloy mo, concert. Hindi pala totoo yun. Walang concert. Walang concert. Meron ganun? Freaky Buloy concert. Saan yan? Nasa Facebook. Mayroon mga nagsasabi na magkakaroon ng ganung concert. Magkakaroon ganung concert. Freaky Buloy concert. Ano siya? Baka free. Hindi free. Ganun. Hindi ko lang alam. baka- Free Kibuloy concert. Libre yung concert. Hindi yung concert para makalaya si makalaya. Kaya. Okay, yun Fake ako news na. daw yun. It's not a call It's not a call. to free him. Oo. to free him. Oo. Parang free willy. Hindi Kundi ganun. ang ibig sabihin ng free is yung walang bayad. Walang bayad. Pero to, in-examine na raw siya, negative naman sa TB, si Alice Go. Oo. Bakit nasa isolation pa rin? Baka yung skincare niya naapektuhan. Meron na pong permanenteng chairman ang MMDA. Hindi na siya acting like.
Si Artes. Si Artes. Si Attorney Artes. Attorney ba yan? Artes. Ba't ganun siya magsalita? No case. Okay. Sabi nito, ito si Mike. Ito, binabasa ko kasi ito. Ang dami Siya po ang MMDA chairman noong panahon ni President Duterte. Ngayon na, kumbaga, pinalitan niya si Sec Benhar. Benhar, oo. siya na ngayon ang bagong MMDA pa rin. Ito si Toto, loko-loko to eh. Kasi siguro... Kasi ikaw tinatanong mo kung attorney ka. Yes, attorney no case. No case? Siguro yan, dahil na siguro siya nakakaalam talaga ng operasyon ng MMDA. Para lang may continuity at Continuity. Kasi tagal na niya nandyan eh. At Ako mas gusto ko yung, masyado technical ang MMDA eh. Ganon. Oo. Ba't wala nangyayari? Okay. Marami pa rin basura sa buong Metro Manila. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n eh. Okay. Siya... Eto may revelation si Ombudsman. Para raw yun, yung mga courts daw, dinidismiss marami na kasong final ng Ombudsman. Para raw to clear their dockets. Ano ibig sabihin nun? Marami na masyadong kaso. Dismiss na lang natin to. Pero bakit yung mga kaso lang na final ng Ombudsman yun na di-dismiss? Hindi ko lang masabi. Nakakapagtaka no? Oo nga Court of Appeals na yan. Bakit na-dismiss daw yung mga ombudsman? Ang sabi ni... Sandigan Bayan. In the hearing ng budget ng ombudsman sa Senado, tinanong siya, bakit na-dismiss yung mga kaso niyo? Ang implication nun, mahina yung mga kaso. Di ba? Ordinarily, ganun ang kuha ko. Tinatanong ito sa budget hearing. Sa budget hearing. Ba't na-dismiss yung mga kaso nyo? Ang patutunguhan nito, baka file kayo ng kaso kahit mahina. Ang sagot ni Ombudsman, si Uncle Sam, easy way out for the courts to clear their dockets. Kasi aangal ba yung Ombudsman pag dinismiss? Diba? Matutuwa yung mga nakasuhan. Karamihan doon, politiko. Yun yung... nakakatakot kung gano'n na sistema natin. That is one way. Padi-dismiss mo lang pala sa court, ayos ka na. This is one way. Alam mo si Ombudsman, magaling sa ganyan. This is one way. This is his way of saying na ayaw ko na lang magsalita dyan, kayo na lang bahala. Kasi para rin yan yung sinabi niya tungkol dun sa pagtanggal ng confidential funds sa kanya. Ang sinabi niya, talaga naman hindi ko naman... Very diplomatic. Very, very diplomatic. Pero may laman. Super laman. Super. May palaman. Kumbaga sa pandesal. Pare, may itlog na, meron pang kompleto hamon, siya. meron pang sardinas. Kompleto siya. At saka 3 beses yung niya, yung kanyang sinasabi doon. May isa, merong kesong puti at saka... Sardinas, bangus. Bangus. Merong isa yung tosino at saka yung isa naman hamon. Maayos. Sabi niya po, para daw mabawasan yung dockets ng mga court. Na mga courts. Ang dahilan lagi, dismissal ng case na final ng ombudsman, delay. Yes. Pero pag daw tinignan mo, yung nasa prescriptive period pa. Within. Within. So, sad to say, sabi niya. I'm sorry to say this, sabi niya nga. Ganun pala nangyayari. Paano magkakaroon ng... Paano malilinis? Si Ombudsman talagang napaka-diplomatic. Alam niya kung ano yung mga tumutuloy na mga kaso at alam niya yung mga dinidismiss na mga kaso na within the bounds of yung kanyang pagtingin, maaayos naman yung Ngayon, so ito pa yung sabi niya. So ngayon pa lang, alam ko na, may mga final kami na cases dyan. Mawawala na yun. Di-dismiss na yun. Ng courts. Ano yun, inaayos yung courts? Hindi naman. They're just going to clear. Yun ang kuha ko sa sinabi ni... Wala man lang rap on the knuckles. They're just clearing their docket. Ayan! At least wala nang congestion. Walang bayaran. Wala!
Clearing the docket. Clearing the dockets. Yung reason doon sa pag-clear, iba na yon. Hindi na natin alam yon. Pero ako ay Hindi, ganito pa daw. Ito, abogado. Very diplomatic talaga yan. Pero si Justice Uncle Sam, unquestionable ang ano niya. Integrity niya. Pero mahusay siya magsalita Alam mo kung bakit? Very diplomatic. Sinabi niya na, FU. Oo. Pero parang yun ang ibig sabihin. FU. Alam mo kasi, yung mga courts na yan. syempre ayaw niya makasakit ng damdamin. Yeah. Dahil kasi galing siya ng judiciary. Then, naging Supreme Court Associate Justice siya, naging sandigan. Kaya ayaw naman niya makasakit ng ano. So ang gusto niya mangyari po, dapat daw magkaroon ng batas at sabihin, klaro, eksakto, ano ibig sabihin ng inordinate delay. Dahil yan ang dahilan ng lahat ng courts. Sarap ng mga nakakasuhan. Inordinate delay yan Hindi, nasa prescriptive period po ito. Hindi! Inordinate delay yan. Ang ginagawa daw ngayon, pati yung investigasyon, halimbawa, meron kinasuhan, iniimbestiga ng ombudsman, Isasama. yung period ng investigasyon isasama. yung kasama na yun. Tagal naman yan. Yan. Inordinate delay na yan. Magaling si Uncle Sam. Mahusay. You have to give it to him. It's his very diplomatic Yung inordinate delay na yan, naging jurisprudence na kasi yan, na hindi naman siya may kagagawa. I mean, na-establish na yung Supreme Court Okay. Na yung inordinate delay na yan will cause the dismissal of the case. Palagi, Because of the, you are also violating the rights of the accused for speedy trial. Kaya nangyayari yan. Pagdating naman sa korte, talagang grabe yung dami ng kaso na Talagang may delay. Isipin mo yung sinabi ni... Eto na lang isipin mo, nung ako ay nagpa-practice pa more than 10 years ago, kasi last appearance ko sa korte, 2014 pa Yung ang nangyayari dyan, ang hearing notice mo, 8:30 a.m. Di alas 8, before 8:30, nandun ka na. Dahil may mga korte na pagdating na alas 8:30 at wala ka pa, Tapos. I-reschedule ka. Oo. Ang matindi dyan, 8:30 yung notice mo. No? Alas 10:30 na, hindi ka pa nakukol. Makukol ka. Oo. Pagdating Buong araw mo, buong araw mo dedicate na. Tapos, makukol yung case mo, ano pa lang yun? Roll call pa lang. Roll call pa lang. Hindi ka pa nag-hearing nun. Ano pa lang yun? Yung binabasa pa lang yung mga kaso. Kung ilan yung kaso. Kung minsan sa isang araw, sa isang hearing day, mga 15, 20 kaso. Pero kaya nga ang dahilan lang pero magaling yung si Uncle Sam. Just to clear the docket. Ma'am, nabayaran yan. Sinabi ni Uncle Sam, yan na nga ho, kailangan magkaroon tayo ng batas para pati yung huwag naman nila isasama yung pag-ayos para ng kaso. Investigasyon pa lang. Isinasama nila. Sana hindi naman ho. Ang ganda. Ang ganda. I-define daw yung inordinate delay. Ang ganda na sinabi ni Uncle Sam. Para ma-clear na yung mga dockets. Tama siya. Yung ibig sabihin ba ngayon ng to clear the dockets, Pagka nag-uusap tayo. Ito. Criminal ka. Hindi. Kailangan ko i-clear ang dockets ko. Ibig sabihin mo. Lalakasan mo yung pagkasabi para... Yun na ibig sabihin nun. Hindi. Ikaw, kanino ka? Are you for the defendant? Yes, sir. Kasi ito, people of the Philippines to versus the defendant. Okay. You want me to clear my docket? Ayan! You want me to clear my docket? Okay. Yan na ibig sabihin nun. Ikaw, wag mo akong papatagalin. Alam ba, may dala. Envelope. Para saan to? To clear your docket, Your Honor. Nangyayari yun. Do not... Clear your docket. Ilagay mo sa kotse ko yan. O kaya, ibigay mo yung sa sheriff. Ikaw, hindi mo alam kung anong ginagawa. You don't know the rules of court, ha? Give it to the sheriff. Give it to the sheriff. Pambira kayo, clearing the dockets lang yan Parang LTO, Ayos, Okay.
Antindi na. Kaya masama yung mga budget hearing. Lumalabas sa mga kalokohan. Hindi maganda dyan sa budget hearing. At saka napapalabas nyo ang kagalingan ni Uncle Sam. Yeah. Kaya kita mo, ang ganda ng Yung DFA, yung budget hearing ng DFA, ang lumabas doon, delikado pala yung mga data natin na passport holder. nakukuha. Nayayari. Noong kontratista. Nakakatakot yun, ha? Hanggang ngayon, hindi pa nila malaman kung paano isosolve yan. Kahit mayroon kang sardinas bangus, Wala. hindi mo masosolve yan. Dagdagan mo dapat ng Alam mo, kesong puti. Yan. Dagdagan mo dapat ng Yan ang kesong mahirap na ina-outsource yung mga masyadong Yan. delikadong Hindi info, ba? Sensitive yung data na yan. Gaya ng LTO, National DFA, security issue yan. mga national security issue. So ngayon po, dapat hindi yan pa na... hindi. ilang bang Pilipino merong passport? Lahat ng data no compromised? Siguro kung 115 million tayo, baka mga 95 million na naka... Ang nakakatakot, pati yung mga OFW. Kaya nga. Na napakadaming at risk. I-scrutinize lahat yan pagdating sa... Kaya dapat talaga, ito maging silbing leksyon na ito eh. Dapat talaga yung mga functions na yan na merong data gathering about the citizenry, hindi dapat yan inaasa sa ano? Sa... Yung all card. Oo. Sa private sector. Sa private sector. Hindi Yung dapat. national ID natin National nasa ID. all card. Ayan. Ay, nako! Ay! Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, at ang ating special halo-halo, Secretary Larry Gadon. Ako si Conrad Banal. Ito ang karambola sa DWIC 882. Huwag kayong malis. Ito na. Ito na! Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. Ronda, Pilipinas. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.